narito ang programang totoong-totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Magandang tanghali. Ito na po ang Tambayang Mocha at Drew. Hindi po ako si Mocha Uzon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko po ang bakla ng bayan. Bakla pa rin, Drew Olivar. Yes. At si Awesome Ahmed. Ahmed. Oh. Yeah. Ay, talaga ako. Parang tayo walang gana ngayon, attorney. Kamusta na? Parang ako na. Ay, bakla. Ayan po, nagbabalik po ang bakla. Absent kahapon. First absent for this year. Ay? No? Pero bumabalik. Last na yon, no? Talaga. At least merong contest, di ba? May contest? May contest na yung isa din wala din. Oy, walang contest ng paramihan ng absent, ha? Kasama rin dyan si Attorney Awesome. Yes. Kaya palaparan ng absent, ay paramihan ng absent. Ayan, share. Hindi na ako pumupunta pag iniimbita niya ako. Hindi ako ma-absent. Ay, ganon. Oh, you invite me and I don't come. Yun ang nangyayari dyan. Okay, sige. Game na nga. Ano ba nga yung mga issue ngayon, attorney? Parang hindi ako nakinig ng mga balita. Well, ano pa ba? Ito trabaho ko, pero hindi ko na. Plebisito. Plebisito lang. Maraming namatay. Hindi na marami. Meron pa rin. Merong ilan, parang hindi pa natin alam kung election, plebiscite-related yung violence na yun. Kasi kahit sino lang naman doon namamatay anytime eh. Kahit walang plebiscite. Although meron allegedly, may isang video tayong nakita sa social media na merong isang di umanong flying voter na umamin na flying voter siya. So medyo pinagtulungan yon. Binugbog daw, nalaman na flying voter siya. Umamin nga daw. Nakita na. Actually, dalawa sila, attorney. Ay, dalawa. Binugbog. May kasama pa siya. Kawawa naman. Pero medyo magulo. Na-flying kick nga eh. Kawawa naman. Panawagan lang natin is please don't take the law into your own hands. Hayaan niyo po. Ang nararapat na parusa ay binibigay pagkatapos ng hatol ng isang hukuman. At saka, hayaan yung police or state authorities natin ang dyan. Makinig kayo mga pulis. Doon sa sinasabi niya. Correct. Parang wala naman kasing pulis din, attorney, na nandun. Parang puro sundalo. Okay rin lang na sundalo kasi may mga areas talaga na sinasabi ng PNP, tina-turn over nila talaga to the AFP yung mayor pa yata yung kumukuan doon. Oo. Pero in general, peaceful naman daw ang plebisito at ang unofficial na returns na dumadating ay leading pa po ang yes votes doon sa sa Bangsamoro Organic Law plebiscite. Hindi pa po tapos to, may isa pa pong round sa Pebrero. At saka hindi pa natin alam yung mga special areas like Isabela, sa Basilan at saka Cotabato City, kung maisasama sila doon sa Bangsamoro entity na gagawin kung sakaling maipasa yung BOL. Pero otherwise, optimistic naman yung mga tao doon na maipapasa ang BOL. In the meantime, merong pending petition sa Korte Suprema doon sa constitutionality nito. Although most likely may mga madadagdag dyan doon sa ibang mga provisions katulad nung sa taxes tsaka sa indigenous peoples. Until that happens, ipapresume na valid or constitutional po ang Bangsamoro Organic Law. Samantala naman, ano yung chika mo, Drew? Ayun, sa Baguio. Malamig daw ngayon sa Baguio. Ayan, 10 degrees Celsius daw po. Ayan, hindi daw paliwanag ng kwan natin kung bakit ganun kalamig. Kaya tawagin natin yung abnormal na paranormal. End of the world na kasi. Para ipaliwanag.
Di ba may padating na bagyo? Di ba may explain yan doon? May bagyo? Yan si yata Amang, yung pero, yung Trans-Siberian winds yata ang tawag yan. oo. Yung So, galing sa Siberia. panahon talaga. Taglamig talaga Pati siya. dito sa DWIC, sana po Oo, grabe. nakakaramdam din po kayo, wala pa ang jacket, pahinaan po ng airgun. Siberia ang ginaw. Hindi lang dito sa loob ng studio, pati dun sa mga waiting areas for some reason. Ano talaga. Yan, malamig po ang panahon, kaya tayo ingat-ingat din talaga tayo kasi uso na naman ngayon ang mga sakit, no? Mga sakit na sakit-sakitan. Ganun lang. So, Hindi, akala mo. Ang dahilan po ng Ano sakit na ay lang. virus, hindi ho yung lamig. Pero, tama! sige. Mag-jacket kayo. Okay. Ang mga hihirit dyan, kasi the last time nung ginaw na ginaw kami dito, di lahat naka-jacket, May sumagot ba naman na atribida viewer at sinabi, ay, hinihinaan na yung aircon, hindi tinitiis yung ginaw ng ganyan. Sweetheart, okay, darling, ang pina-aircon nandito, hindi yung tao, yung equipment. Yung mga gamit. Kaya, tumigil ka dyan sa huwag kang atribida. Pustahan, attorney, yung mga comment na naman dyan ng mga viewers natin na mga OFW, ha? Na baka, mas malamig sa amin. Gagano'n talaga sila. Negative 33 dito sa New York. Gagano'n talaga sa Ayun na. Pilipinas. Usapan natin kayo talaga eh. Alam niyo ba na ang pinakagitna daw ng impyerno ay napakalamig? Dun sa Dante's Inferno ba yun? Yung mga sabi-sabi ng mga Katoliko, ang the innermost circle of hell is made up of a frozen lake of Lucifer's tears. So it's a place where all feelings died. Kasi umiiyak siya doon dahil nga at yung kanyang luha na nag-freeze yun ang nag-i-imprison sa kanya doon dahil he is stuck in this lake of ice made of his own tears. At ang nakakapag-freeze niya, yung sariling pakpak kasi gumaganon yung pakpak niya. So nag-freeze yung kanyang luha. Tumaas ang wind chill factor. So how ridiculous is that? And the Catholics believe that. Doktrina yan? Yan yung sinasabi na. Hell and all that stuff. Okay. That's from Dante. Speaking of religion. Speaking of religion, attorney, no? Meron ngayon lumabas dito sa, Bishop Sok. Gusto yung marinig yung video niya. Nako, magdasal-dasal na kayo. Sakit sa tenga. Narinig ko yan. Okay naman yung mga message niya. Pero okay. Sige, go. Kapangyarihan ng mamamayan. Ang pagboto ay banal sapagkat ang pagboto ay dapat nating gamitin bilang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos para sa ating bayan. Nasa Ang pagboto constitution ay ba yan? pagpili. At sa ating pagpili, hindi natin maaaring ihiwalay ang Diyos sapagkat ang pagpiling walang Diyos ay hindi makakabuti sa atin. Ay, atheist. Sa katunayan, ito ay makakasama para sa atin. Mangkukulang. Atheist na pagpili yan. Mangkukulang. See. Look around. See what is going on. Ano ang mga pinakamahalagang problema ng ating bansa? Kayo. Kayo. Mga pare. Ang kahirapan. Next. Nandiyan ang korupsyon. Nandiyan ang kamatayan. Bakit may problema ka ba tayo na tayo na mamatay? Nandiyan ang Pauso. kabastusan. Nandiyan ang kasinungalingan. Kagaya Ito nyo. ang namamayani sa ating bayan. At kung tayo ipipili ng mamumuno sa atin, hanapin natin yung makatutulong upang yung kahirapan, yung korupsyon, yung kultura ng Ay, kamatayan, hindi si Noy yan. yung kultura ng Yung kabastusan, ini-endorse mo. yung kultura ng fake news at kasinungalingan ay Fake news, maligtarin mga natin kultura ng fake upang news. makabuti para sa ating bayan. Saan ba nakatira to si Bishop? Mga minamahal kong kapatid, pagkatapos ng Sa misa ba yan? Misa ang yan? susunod ay Live video. Ay, live pala yun eh. Be live. hindi lang basta Bishop Sok sa ating Villegas, service. this Hindi lang live basta that you are showing, kilala ko na yung it pangalan. insults me so much. Tatlong C ang tingnan natin. Una, commitment. Pakiusap ko sa inyo mga kapatid, huwag na kayong maniwala sa politiko, sa kandidatong mangangako.
Ang tingnan na lang Ano pa natin naniwala mo ay hindi naman performance. ako? Huwag daw maniwala kay Mang Rojas. Tingnan na lang natin ano na ang nagawa nila sa bayan. Kung sila man ay nasa gobyerno o wala sa gobyerno. Commitment. Maghanap tayo ng bayani mula sa ating mga kandidato. Kung buhay pa, hindi pa Bayan bayani muna yan. ang sarili. Pangalawa ay competence. Lenny, Ibig sabihin po ng competence ay may kakayanan. Sapagkat Ayan, hindi ayan, sinasabi biro-biro niya. ang mamuno ng Ayan. bayan. Oh. Competence. Huwag po Competence. nating ipagkatiwala ang ating bansa Sa mga taong walang malasakit, Lenny! lalo na walang alam. Okay. Competence, ibig sabihin po, kung mambabatas, marunong gumawa ng batas. Oh, marunong. Ibig sabihin po, kung mayor o governor, alam ang tungkuling ito. Hindi mambabatas yung mayor at saka gobernor. Sapagkat Siya. kung pag-aaralan pa nila ang posisyon na kanilang tatanggapin mula sa atin, baka tayo ang maging biktima ng kanilang mga pagkakamali. Pangatlo po ay character. Character. Ang isang maliit na janitor na nag-a-apply ng trabaho, hinihinga ng NBI clearance. Kailangan, wala siyang criminal record. Pakiusap po mga minamahal kong kapatid. Meron pong mga kandidatong meron ng criminal record. Meron pong mga kandidatong alam na natin ang ginawa laban sa bayan. Meron pong mga pari na ganyan, Bishop. Pumili po tayo ng masusi. Pumili po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hanapin natin ang tatlo. Commitment, competence, at character. C, judge. At ang pangatlo, act. How shall we act? Una, Act like Chris Aquino. bumoto ng tama. Sapagkat kapag kayo po ay bumoto ng tama, hindi kayo maaari mag-isa. Sapagkat ang botante na bumoboto ng tama, kasama ang Diyos. And with God, we are always a majority. Ang pagboto ng tama Bawal daw ay ang may pagboto kasama panalo. pag bumoto. Kahit ano ang sabihin nila, Dito napapasok. panalo. Hindi nakulong ka niyan. Ikaw ay bumoto Kasi ng sa tama. Piliegas talaga. Pangalawa, bumoto ng tapat. Kala ko tatlo na yung kanina. Tingnan ang isang balting grocery. Huwag nating tingnan ng 500. Sa loob lamang ng ilang minuto ay madaling maubos. At pagkatapos, nanakawan nila ang ating bayan. Salitang ugat ha. Na lang sa simbahan. Bumoto tayo ng tapat. Salitang ugat si Bishop dun Maaari ha. nating sabihin sa ating mga anak, sa ating mga apo, nung ako ay bumoto, hindi sarili ko ang aking inisip. Ang inisip ko ay ang kapakanan mo, ang kinabukasan mo. Ikaw na. At ang pangatlo, sa C, Judge Anim na yan Act. ha. Tayo ay Tama na nga yan. bumoto ng Sasawa na ako sa taong yan. Wala namang dahilan itong sinasabi nito ni Bishop. Ang ina mo. Sasabihin. Tumigil ka na. Sasabihin niya, itong mga mayor, mga gobernador ay mambabatas. Hindi naman mambatas yung mga yan. Mayor nga eh. Ang mambabatas yung congressman, konsehal, senator. Hindi nag-distinguish eh. Tapos sasabihin niya rin, kailangan na alam na nila ang ginagawa nila. Meron bang politiko na pinanganak na matanda na at alam na niya lahat yan? Siyempre natututo yan sa experience. Pag naghahanap ka ng taong alam na kagad, hindi si papagad yun. Hindi yung kayo nga, mga panupa kayo, yung tatandaan yun eh. Ang nakita ko po naman dun sa sinabi niya ay yung boboto daw ng walang criminal record. Alam niyo, Bishop, binanggit niya kasi, ang preface niya doon ay pag hamak na janitor lang, hinahanapan ng NBI clearance. Tapos, so ang sagot niya is, bumoto ng walang criminal record. Sir, yung NBI clearance, nagre-reflect dyan kahit nakasampa pa lang ang kaso at hindi pa po nare-resolba. Ang criminal record po ay may nare-resolba na. So yung mga politiko na humaharap ng mga kasong kriminal, kung hindi pa nahahatulan, ay malamang wala pang criminal record. Yun po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, wala Kasi lang. kung hindi, sumasaw-saw po kayo nang wala kayo, nang kulang ang sapat na kaalaman. Para lang din siyang politiko eh. Pakinggan mo si Sok Piliegas. Para lang din siyang politiko na nangangampanya. Oo. Parang Sasabihin niya na pinariringgan. Tapos kakampi niya itong sina Noynoy Aquino. Na ayaw daw, hindi daw nagnanakaw. Hello. Di na lang Tara, dinaretso. magbasa ka nga, Bishop.
Dinerecho mo na lang sana, iboto nyo yung nagbibigay sa amin ng pera. Ganun na lang. Mayos ka nga, Bishop. Tapos may hirit pa. Alam niya, 500 pesos yung bigay. Alam na, alam. Bakit alam niya? Hindi, okay lang naman yan. Sana kung sinabi niya lang sa misa niya yan. Dahil, kung paparinig mo yung pati sa kagaya kong tao na wala akong interes sa sinasabi mo, nakakabwisit ka. Naka-Facebook live. So, although, libre naman siya magpahayag, di ba? Katulad ng kahit sinong ordinaryong mamamayan, maaari siyang magpahayag, magbigay ng kanyang sariling adhikain, kuro-kuro, etc. But it doesn't mean na libre siya sa batikos natin. It doesn't mean na exempt siya na makaangal tayo o humirit tayo dun sa sinasabi niya. Lalong-lalo na't sinasabi niya to, wala naman siya sa pulpito. Kaya nga, anong sinasabi niyo ngayon, Bishop, doon sa mga namamatay sa Dingwaxia? Sige nga, tumulong na ba ang simbahan sa kanila? Oo nga. Kwentuhan mo nga ako dyan, Brad. Pati na rin yung mga nakukulong na mga bata, may ginawa ba kayo? Diba? Ito, anong sinasabi ninyo? Maangal na kagad kayo dito sa bagong, sa panukala o sa bill na fina-file ng House. Unang-una, bill pa lang ito. Pero in the meantime, anong ginagawa ninyo sa mga batang kalye? Sa mga batang in conflict to the law? Tumutulong po ba kayo? Tumutulong naman ang simbahan dyan. Pero ito si Sok Villegas ang wala akong balita dito. Sa taong to. Hindi rin enough Para sa akin, gusto nyong makilahok sa politika, isuko ninyo yung tax-exempt status ninyo. Suko nyo yan. You can't have it both ways. Diba? Sasabihin, magka-claim kayo ng tax-exempt status pero hindi kayo mamumulitika. Or yun yung doon. Although hindi naman sinasabi ng saligang batas na na bawal silang makilahok sa politika. Yung mga later encyclicals ng mga popes, especially beginning Pope John Paul, nung nauna pa sa kanya, 2 popes. And nagsulat na sila na the church should have a role in society, in government. It does not say na magiging partisan ka na na simbahan. So okay, mangialam sila just to control the movement of the state. Pero kung ganyan na lang na malinaw na kumakampi ka dyan sa mga dilaw, meron nga namang kinampihan, Bishop, na hindi kakampi ni Chris Aquino at saka ni Noy Noy. I will shake his hand. Sige nga. Partisan ka ewan ko sa iyo, Bishop Sok Villegas, kung anong kinakain mo araw-araw dyan. Humaangal ka rin tungkol sa fake news. Di nyo ba alam na you have spoken on behalf of people na nagpa-perpetrate ng fake news? Tapos may gana pa silang tawagin akong fake news or tayo, yung mga pro-admin bloggers. Pero wala naman din siyang pinangalanan dyan. So maybe he was talking about everyone else, including Jover Laurio. Pero, hopefully, yun nga, wag kang makipag-party lagi dyan sa mga dilaw. Makipag-party ka rin sa mga DDS. Parang ganda. Dumalo ka sa inuman namin doon kina Job. Paminsan-minsan, Bishop. Dumating ka doon. Para makausap kita. At saka, come with an open mind. Halimbawa, in-examine nyo ba yung statistics sa PNP dito sa index crimes? Ini-examine nyo po ba kung ano yung mga causes of death ng tinatawag ninyong EJK? Wag inuman tayo, Bishop. Tara. Usap tayo. Wag kang magpa-cute dyan sa live mo. In fact, hindi naman sinasabi ng mga pro-admin people na blameless ang administrasyon na ito. May mga pagkukulang rin. Halimbawa, itong PNP. Patay si Red Santillan. Diba? Gusto namin din ng accounting. So, wag niyo rin namang sasabihin na fake news, biased kami, or or diehards or fanatics or tards. Kasi gusto din namin maging mabubuting citizens. Hindi namin pinapabayaan yung gobyerno to get away with everything. Yes, but it's so hard to be good citizens kapag lahat ng maliliit na bagay ay ginagamit ninyo to try to overthrow a duly elected president. Yan ang agenda niya Paano namin kayo sasanggunian? Paano kami makikilahok sa inyo? Gayong nakikita namin, pati yung maliliit na bagay, excuse nyo lang para tanggalin yung isang pangulo na marami namang talagang suportado sa kanya. Well, ang dyan, iniimbitahan ka namin, Sok, Brad.
Doon kina Job. Siguro in 2 weeks time. Every month naman yan eh. Punta ka doon. Dala ka ng mga aliporis mo, kasutana din. Mag-usap tayo doon. Oh. Dahil si Bishop yung head ng CBCP, kakilala ko yan dahil taga Davao yan eh. Ninong ko pa. So, okay yan, makipag-usap sa akin. Pero ikaw, Sok, ang gusto ko, mag-usap tayong dalawa. Pati yung isa pa dyan na yung matanda na sino yung isang Teodoro Bacani. Ikaw, Brad, pumunta ka rin doon. Alam ko naman nagiinom kayo eh. Si Bishop Bacani, kaibigan ng lolo ko yan eh. Nang yumao. Pumunta kayo doon, mag-shot tayo doon, Brad. Mag-usap tayo. Huwag niyong sabihin yung mga yan na wala kami. Sabihin niyo sa harap ko. Ako niya sasabihin rin na hindi kami nakikilahok sa national conversation. Nakikinig din kami sa inyo. Ito yung problema eh. Kayo, nakikinig ba kayo sa amin? Willing kami mag-criticize. Kaya kung papansinin ninyo, hindi lahat ng mga pro-administration bloggers ay, di ba, ay walang batikos sa mga miyembro ng gobyerno na ito. Pag may mali, kino-call out namin. Difference lang natin dalawa, kayo overthrow. Kami, we want this to work. Equalize na lang natin. Murahin din natin sila. Kaya alam kayo dito, murahin namin kayo. Ayos lang yung ganun. Mura na tayo. Magmurahan tayo lang kina Job. Ini-invite ko kayo. Pero feeling ko, attorney itong si Villegas, kasi pinost itong video kay Brover. Di halata, alam na. Paano na yung fake news na hikain ninyo? Paano na yan? Diba? Pa-boost yan eh. Sabi nga ni Pabe, fake news daw yung gag order dun sa BBM versus Robredo. Sa tinamaan yung sariling may-ari ng site mo. Bishop naman ay hypocrite ka talaga, Brad. Mayos ka. Siya yata nagkasal kay kay Pangit. Ganun talaga. Hindi naman siguro. Sabi rin ni Dante, maraming popes, tsaka bishops, at saka cardinals sa hell. Na makikita sa halos lahat yata nandun. Wala namang exemption eh sa pagiging makasalanan. Tapos kagaya ng mga ganyan. Kaya, teka, tignan natin. Sabi ng isang viewer na 10 buklo, kumukha mo na daw si TP. Ay grabe. Tapos grabe yung gamot ko. Hindi ako makapagsalita. Tapos, nahilo ko. Ano point nung sinasabi niya? Masama ba yan? Bakit kapag kumakawa ako sa TV, masama ba yan? Masama ba yun? Sabi ni Mapait ba dapat ako? Hindi ako ready. Hindi, nagpo-post kasi ako kanina pang madaling araw tungkol dito sa bill. Tapos meron ba i-post mo nga yung original bill? Ayoko nga. Pass. Ay, Facebook etiquette. Lahat kami kasi dito, in fact, ang buong tambayang Mocha at Gu, ay ang mga hosts ay lahat mga social media participants and microbloggers and bloggers. So, konting etiquette lang. Hanapin mo. Sa mga hanapin nyo, marami sila. Sa mga walls namin. Post mo nga. Inuutusan mo ako? Hindi. Okay lang yan. I would, if I had it, ipopost ko, pero sasabihan mo wag mo na akong utusan next time. Hindi, attorney, ang gawain kasi nila na para i-post mo nga, tapos mamaya kapag pinost mo, kukunin nila, tapos ipopost din nila para sikat. Ganon sila. May ganon pala na Ay, wag mo ako utusan para dyan. Yung mga ganyan, hindi rin naman pwede kayong mag-rely dun sa mga bloggers to provide you with everything. Merong maliit na thing called Google. So, kaya din. Lahat tayo may obligasyon na punuin yung ating kaalaman tungkol sa mga matters of national significance. Kasi naaapektuhan tayo nito. Huwag patay-patay sa informasyon. Hindi naman significant din. We're now responsible for it. So, attorney, balik tayo dito sa bill ng, yan, binabaan nga po yung, dito, from 9 years old. Etong si Lenny, may sinabi yata na, maawa naman po tayo sa ating kabataan. Imbes na parusahan natin sila, tulungan natin na makapagbagong buhay. Tama yan. Magandang suggestion po yun. Ang maganda dito dahil House Bill pa lang at saka committee pa lang po ang nag-report out, hindi pa dumadaan po ng plenaryo yan at hindi pa dumadaan ng Senado, malaki pa yung pagkakataon natin marinig. So, go with your suggestion. Ganito yung nangyayari dyan, ha? Itong issues na dito ay debate ito for political purposes. Kasi in political law, in constitutional law,
Congress can do anything. They can decide to kill everyone. It's because they're ugly. It's police power. It can do anything really. Okay? And there's nothing you can do about that. So let them do all these things, because when somehow if it becomes a law, now we have the chance to either approve it or not through the president. Kasi kung pipirmahan niya yan o hindi into law. At kung pinirmahan nga niya ng presidente, and now we have the chance to question it with before the Supreme Court. And clearly, kung ipapababa mo yung age of criminal responsibility, if yan nga ang ginagawa niyo dyan, you can do it all you like. You can write it in that law and whatever the hell it is that you wanted to put there, ilagay nyo. Pero it won't survive the tests of judicial inquiry. Kasi, ang prinsipyo ng criminal law is that if you cannot yet give consent to anything, then you cannot be held responsible for not doing your duties and not abiding by the thing that you gave consent to. So, kung ibababa mo yan, so you will have to allow these kids to get married, to drive vehicles, to enter into contracts, to fly airplanes and float ships, and all that stuff. So, clearly, we can't do that. So, translation lang. Kasi masyadong problemahin yan, because if that is what they do in this law, it will not survive the test of judicial review. So, translation sa sinabi ni Attorney Osam. Okay. Sa madaling sabi, ang mga bata kasi, particularly 9 to 15-year-olds, di sila pwede ikasal, di sila pwede mag-enter into contracts, di sila pwede bumoto, di sila pwede mag-drive, di sila pwedeng mag-asawa nang walang consent. In other words, yung ating mga batas ay tinatrato sila na kulang pa yung kapasidad nila magbigay ng consent sa ilang mga bagay na nakaka-apekto, both sa kanila personally at saka sa lipunan. Pero gagawin natin silang criminally responsible. Or kumbaga, hindi nga pa pwedeng ikasal, hindi nga pa pwedeng bumoto, pero pwede nang makulong. So, ang mangyayari niyan is, marireview yan. Whether tayo yung mag-file ng petition or may mag-question itong batas na ito sa pinakamataas na hukuman. At magkakaroon pa ng pagkakataon na suriin ito kung naaayon ito doon sa mga existing rights at saka sa ating saligang batas. But there is a value to this debate right now, because now you know who not to vote for in the next elections. Those idiots that insert all these things in that law, knowing that it will not make it, you cannot vote for these people anymore. These are clearly idiots. And ito yung sinasabi ni Bishop Sok Villegas. Yan yung idiots na yan, ang huwag nyo nang iboto uli. Yung magsasabi ng mga ganyan. At ito rin si Leni Robredo na isa ring idiot, ay rebelde naman siya ng rebelde dito sa mga bagay na hindi naman totoo. Hindi naman yan yung sinasabi ng bill. So, magbasa ka nga, Leni, umayos ka nga dyan. Sabi ni Eric Ongdueco, kaibigan natin to. Yes. Pero nagagamit sila sa katarantaduhan itong mga minors na ito. Ito po yung sinasabi ng Pangulo kung nakikinig kayo kahapon. Ang sinasabi niya yung batas talaga, ang primary purpose ay protektahan ng mga bata at agree naman ako dyan. Kasi ang mangyayari dito sa draft bill ng House ay nawala yung discretion ng mga pulis at ang turnover immediately to a juvenile detention facility called Bahay Pag-asa na may obligasyon ng mga LGU na gawin for their jurisdiction. Pero kung ang point ninyo ay parusahan yung mga tao na gumagamit sa mga bata para sa sinasabi ninyong katarantaduhan, sabihin na natin mga sindikato, criminal syndicates, bakit hindi yung batas ay nag-increase ng parusa para dun sa mga taong yon? Bakit yung mga bata ang paparusahan natin? Bakit nyo pinag-uusapan yung mga bata, ang dali-daling hulihin ng mga kriminal na yan, hindi nyo inuhuli. Hulihin nyo kasi. Papatayin nyo yung Red Chantilla na wala namang ebidensya, pero yung pusher dyan sa highway na yan, hindi nyo pa rin nahuhuli. Wala nga kayong picture hanggang ngayon. Oo nga. Tilapia kayo.
Diba? Kahit nahilo ako, oo talaga. Kita niyo si Boklo. Lumalaban talaga ako ngayon. Para makakonect. Hindi ako makakonect talaga, attorney, dahil sa gamot ko. Ano ba yung Lutang ba? Oo, lutang. Kala ko batang isip. Makakakonect ka. 9 years old pa lang naman eh. Nung 9 years old si Bam, no? 11 years old ako. Diba yun yung point natin dito? Anyway, more on this later. Ang oras natin, 12:30 ng tanghali. Tambayang Mocha Go. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko po ang bakla ng bayan. Ayan, Joe Olivar po. Wala na naman po si Mocha Uso. I'm busy. At si Awesome Ahmed. Yeah. Na nambibitin talaga sa introduction. Ewan ko sa inyong dalawa. Ngayon, ang chika. Ano bang Station 11. Alam niyo ba yung chika? Ano station? Dun sa Station 11 ng Quezon City. Nagkaroon ng operation. Supposedly, ano ba tawag doon? Yung entrapment operation. Ano ba yan? Internal Affairs. Yung ES. Kasi may balita na nangungutong daw yung mga pulis sa loob. Meron silang hinuli supposedly para sa droga. Tapos supposedly hiningan nila ng 200,000, hindi pa muna ipinablatter. Hindi pa daw muna ipinasok sa records yung paghuli. Binayaran naman daw sila ng 200,000 ayon dun sa sumbong. Pero humingi pa ng 100,000. So nung nagdala ng 100,000 itong pamangkin nung hinuli, tinigil siya ng desk sergeant, ng desk officer. At sinabi, ano yan? Hinuli siya. Tapos, tama-tama, pumasok ngayon yung mga IAS. By bus daw. Tapos, so, hindi na consummate. Sa madaling sabi, wala silang nabust. Pero tinuloy nila yung asunto. Umaangal ngayon yung mga pulis sa Station 11. At take note, ang mga kinasuhan, puro PO1 at 2 PO2 lang. Ano yung mga PO1? Ano yung mga Yun yung lowest ranking non-com. Non-com, ibig sabihin, non-commissioned officer, ibig sabihin, ito yung pinakamababa na, na rangko. PO1 tsaka PO2. Oo. Sa gigilid. Yun. Alipin sa gigilid. Namamahay. Ayan. Ang namamahay, mas mababang uri kaysa sa gigilid. Akala kasi ng iba na, sa gigilid yung mas mababa. Tsaka yung mga aliping namamahay, may sex servitude yun. Yes. Kamusta do? Ako, proletariat. Okay. Sige. So, gano'n yung So, nag-counter sue ngayon. Ngayon yung mga pulis. Na, teka muna, unang-una, walang consummated act. Anong binabust ninyo? Pangalawa, legitimate yung bust namin. Pangatlo, nasan yung supposed payoff? Parang ang lumalabas, ang nagmumukha kunwari cleansing of the ranks, pero meron lang silang mga pinoprotektahan na involved sa droga. So ngayon charge and counter charge dito sa Station 11. Yan ang problema ko sa mga sa pulisya natin kahit nung panahon pa ni Bato and even before that. Bakit? Kasi ang mga pulis pagka nagtatrabaho sila, we expose them in danger and we expose them to suits kanila mga nahuhuli. Okay. Ngayon, pagka kinasuhan sila ng mga hinuli nila, isususpend sila ng PNP. Pag nakasuspend na sila, they are left on their own to their own designs on how to defend themselves in all of these cases. Wala silang abogado na binibigay ng PNP, ng gobyerno. They are left to themselves. Naghanap sila ng nangihiram sila ng mga fiskal na papatulong sa mga pao na hindi tinatanggap. Wala silang legal aid. So, may mga pulis na matitino na kinakasuhan din ng mga kanilang mga hinuhuli o kung sino-sino lang. And then when that happens, wala na. And remember that these policemen are innocent until proven guilty. So, pinakawalan na sila ng PNP, pinakawalan na sila ng gobyerno, sinuspend, pinabayaan na yan sila, wala man lang legal assistance, and yet these people are not yet guilty, and not yet found guilty. So, yun ang sinasabi ko, ang PNP, magkaroon naman kayo ng serbisyo sa mga kapulisan din. Na bigyan nyo ng legal services yung kahit na nakasuspend na yan dahil nagtrabaho yan para sa inyo at saka nakasuhan yan dahil sa inyo rin. Nakakaawa naman sila pero nakakainis din. Yun na nga. So nakikita natin dito for now hindi maliwanag kung sino yung at fault.
kasi nag-charge and counter-charge sila. Pero naiintindihan natin that these things happen. Unang-una, ng mga pulis, minsan nagsasuffer sila ng mga false accusations. Yung kakasuhan lang sila ng kakasuhan ng mga big-time criminals who can afford to just keep them busy. Okay. Diba? Yung gano'n lang. Para hindi na nila matupad yung mga obligasyon nila, hindi na matupad yung kanilang responsibilities bilang police officer. On the other hand, meron din namang mga pulis na abusado sa posisyon. So, in this case, hindi tayo maliwanag muna kung sino yung partidong dito. Anyway, pero babantayan natin yung kaso. Kahit saan naman yan, mga gago rin ng mga pare at saka mababait na pare. Everywhere. Kahit saan, meron yung ganyan. So, hindi rin natin ang point naman kasi dito is innocent until proven guilty. So, in this case, pareho silang nagtuturoan. Huwag muna tayong magkampihan kasi maliwanag na... Pero merong na-establish na fact na meron nang nagbabayad sa mga pulis at meron ding tumatanggap ng bayad. Yes. Magdadala ba ng pera yan ng pangahas na ganyan na walang walang hingi? expectation na na matatanggap siya. Yes. May hingi. Di umano ganun nga daw attorney na parang example sa amin, pulis papatay para lang daw tumaas ang ranggo, ganyan. Di umano, ganon. Gagawin ang lahat. Gagawin. Ayan. So, maisingit lang. Ganun. Basta nagsalita lang. Oo, yung mga nagtatanong kung may libro pa si Drew. Marami pa mga libro doon Oo, marami pa. Ipapamigay dapat ni attorney yun kasi baka huwag na daw. Mawalan ng kalakal itong si Wala Drew. ng kalakal, pamigay ko sa iyo yung mga iba. Ay, kukunin ko na lang. Sir Job, baka naman. Ayan. Ayan. So, daming papuri, gwapo mo daw buklo. So, ay, ano ba yan? Pero bobo. Nabobo ako ngayon, attorney. Ba't kaya hindi nakapaghanda? No? Tapos, ano pa bang mga issues ngayon? Pagpasensyahan nyo na po. Medyo mabagal daw yung... balita daw? Kanina kay? Hindi ko rin po alam. Ang sarap kasi lumabas magbakasyon. kahapon yung kanyang Ano ba yan? nag-statement si Lagreta. Kasi, di ba, humirit ang Cristeta. May statement ang Divina Law na hindi daw nag-intervene si Chris with any pending tax case ni Alice Eduardo. Denial na yon sa sinabi nung isang babae. Humirit kaagad ang Greta. That's a classic example daw of a non-denial denial. Kasi very specific siya. Hindi siya nag-intervene in a pending tax case. Tapos na yung na kaso, pala. diba? Na-consummate na. Ayos. So, pwede nilang sabihin, but we didn't lie. Parang yung sinasabi ni Nico Falsis, di naman naglalay si Chris nag-fabricate lang siya ng katotohanan. So, tama naman yan. Yung Divina pa daw, attorney, pinagyayabang pa daw niya na kung daw, na, hindi daw siya nagbabayad ng tax, gano'n. Di ba sinabi ni Greta yun? Napanood ko yun eh. Basta, ang Divina, hindi naman yata. I don't think they would they say that? Ay, parang sinabi nila Greta yan. Parang narinig ko yata, attorney. Yung tax, yung firm mismo hindi nagbabayad, they are not taxed. The individual lang taxation. Hindi taxable yung firm. Usually, individuals ang nagbabayad. Hindi gaya ng mga korporasyon. Kung part ka ng korporasyon, may corporate taxes, tapos yung income mo, meron kang personal income tax. Sa mga lawyers po, in a law firm, individual po ang pagbabayad ng income tax. Although pwede rin yung partnership ang magbayad. For them, yung actual paying. Pero as a business, hindi yan taxed ang partnership. Kasi that will go against the rule na no lawyer should practice law with non-lawyers. Kung ang partnership na yan ay may partner na hindi lawyer, then you are already practicing law while you are not being a lawyer. So, hindi yan pwedeng ganyan i-tax. So, saan ang papupuntahan nito, Greta at saka Chris? Itong tapos sinasabi rin ni, pero ang napansin kasi ng kadamihan is, etong si Chris, normally, mabilis yan on the draw at nagtatrete nakakasuhan, ganyan-ganyan. In this case, walang kaso. In fact, yung statement ng Divina Law ay naka-address pa sa social media commentators. Hindi kay Gretchen Barreto. Not necessarily kay Gretchen. Siguro dahil ang yaman din ng boyfriend nung aling yon. Oo, isa yon. And kumbaga, it's parang parinig lang. Ano ba dun sa apelido mga tao. Boyfriend nung Gretchen? Uwang ko. Di ba kapag anak ni Chris Aquino yan?
kaya pala. Pinsan sila or something like that. Ayan. Pinsan or tito niya. Something. Ngayon, inaapi niya siguro yung Very close. Gretchen, Aling Gretchen, ano? Kaya gumanti sa inyo. So, Buti keeping it nga in sa the inyo. family. Sinabihan nyo ng kabit kasi. Yan. Apihin nyo pa kasi. Typical na mangyayari sa inyo yan. Wag kasing mapang-api. At babangon siya at dudurugin ka. Ayan. Alam. Sabi ni Ate Shawi. Paano kapag si... paano kapag si Jobber inaapi natin? Inaapi daw natin. Babangon siya at dadaganan ka niya. Ay, bangungot. Hindi naman natin inaapi si Jover. Gumaganti lang tayo sa pagkagago niya sa atin. Dinidescribe lang naman natin bakit na-open siya. Millennials. Sabi ni Valeriana, second cousin daw pala ni Chris, si Antonio, si Tony. Salamat po. So, nakikinig naman po kami. Sabi ni Cecilia Love Adore, mention ni Greta yung tumawag daw sa J. Majori para siraan daw niya si Greta. Sino yun? Gray Majori. J? Wala. Anyway, meron pang meron pang hanash na tumawag daw si Cristeta kay Greta at sinabihan, nakakasuhan siya for libel. So, hindi ko sure. Wala pa tayong dito kay confirmation from Gretchen. Pero kumbaga, ang point dito is tuloy pa rin ang kalbaryo ni Cristeta. At hindi po kasi kami masyadong naaawa nang nalaman natin ay kinakargahan pala niya tong si Pab para mag-post ng mga kasiraan sa ating mga social media pro kahit bobo yan pinapaniwalaan ninyo. So, masyadong naman. Pati yung pati yung show of force nung isang araw ng mga dilaw doon sa isang kasal, parang nakikita natin ay political statement din po ito. Political statement na mag-attend ka sa kasal ng bobo. Bobo. Have fun. Buangit. BBB. So, yung mga nagtatanong, dami nagtatanong sa sabi ni Gil Banyares, naubos daw muna yung coffee table bago yung book. Yung table lang po. Naghanap ako ng karpintero ha. Ano ba yan? Ayusin nyo nga yung utak ko. Ayan. Pero ang dami nagsasabi, ang galing-galing mo daw, Drew. Sabi dito sa YouTube. Galing-galing ko man. Galing ang galing-galing mong bakla ng bayan. Ano ka ba? May nagsabi isa, si JC yata dito sa sa Facebook Live. Ang gwapo mo daw pero boklo. Uy, you say that like it's a bad thing. Oo. Bakit kapag bakla? Ano-anong kanin yung issue niyo dyan sa paging bakla, ha? Uy, Drew, bakit ang bait ng sagot mo? Hindi ganun. Ewan ko, attorney, parang nakaramdam ako ng kasi parang may tumulong, ganyan sa akin na mapagaling ako. Tama yan. Kasi tawagan mo si Sok Villegas, pasalamatan mo ba kasi yung nagpadala niya. Ay, gano'n. Ay, may news pala, attorney, itong si... Di ba nagmura-mura si Gadon dun sa SWS? Nag-file din siya ng petition sa Comelec. Si Attorney Gadon kasi nag-file siya ng petition sa Comelec na pigilan yung mga surveys yung mga ganon na nagbibigay ng mga rankings ng mga senatorial candidates. Kasi nga parang lumalabas na foreshadowing mukhang nakaka-boost so to speak ng kampanya ng mga nagli-lead dun sa surveys. Oo nga. Well, naintindihan natin kasi 1,000 lang yun. Makes sense. Ako, I find that it, sensible yun. Kaya lang merong, di ba may previous na Supreme Court ruling na dun sa mga yan. At ang sabi ng Korte Suprema ay bahagi yan ng freedom of speech ng mga survey companies na i-publish nila yung kanilang mga survey results. Gayon pa man, tingin ko, it's time to challenge. Sana si Attorney Gadon ang maka-challenge ng mga ganitong pahayag. Kasi hindi natin ma-ignore yung yung impact niya di ba? Kahit mga 1,000 lang, di ba? Well, ang naman kasi dyan is he has to prove na yung mga nagtatap lang ay yung mga nakapagbayad ng surveys. Yep. At yun palagi, pagka meron kasing link yan na itong mga nakakapagbayad,
bayad na para magpa-survey sa mga companies na to, usually sila lang din ang nakikinabang din sa report ng survey na yun dahil sila yung top. Dahil sila nga ang nakikinabang dito, pero OLATs pa rin. Lugi nga, hindi nga naman equal ang chances ng mga tao ng walang pambayad sa survey. Pero ito nga po, attorney, sinabi ng Pulse Asia, kasi in-interview din sila, so sinabi nila na lahat naman daw ng mga survey nila, pasok na pasok daw. Kasi yung mga sinurvey din daw nila last election, ganyan, pumasok din daw. Parang hindi naman nga. Well, the sun rises in the east today, and it rose from the east yesterday. Does that mean anything to you? May nanalo, may natatalo doesn't mean that you don't lie. Mayos kayo dyan. Correct. Ang freedom of speech naman allows even lying. Exactly. Hindi ako nagbibira. Pati yung mga, that's not an argument yung na di umanong tinatawag na fake news is still part of freedom of speech. Kayo mga mahihilig umangal ng fake news dyan at mahilig magtututuro ng fake news dyan, lalo-lalo na sa mga nag-aakusa kay Mocha at sa ibang mga pro-admin na bloggers or anybody. Pag tinawag ninyong fake news, tandaan ninyo, covered yan ng freedom of speech natin. You have a right to be wrong. There is really no crime ng fake news. Yung crime doon yung against public safety and against, pero hindi naman yun fake news. That's crime. And that's not a new phenomenon. Matagal na yan, noon pa yan. The one who cried wolf, ganyan, at saka hole in the dike and all that stuff. Tagal na yan Pero that's already been criminalized. This fake news phenomenon na pinapauso nito ni Pab, ay siya lang nga talaga ang magaling dyan. Siya. Feeling nila, na sila. Itong si Pab, no? Tuloy pa rin talaga, hindi pa tinapos yung honeymoon, talagang berada pa rin. Ay, gusto ko yung sinabi. Di na lang yun enjoy. Gusto ko yung sinabi ni Susan Martinez. Sabi niya, Trixie, ganda ng lines ni Greta sa Ang Karibal. You want war? I'll give you war and I'll be there in my red stilettos. Ay, ano naman sabihin ko? Ano sasabihin mo dyan, Boklo? Kaya mo yan? Ay, hindi ko kaya. Pero alam ko yung sasabihin ni Kwan. Bakit? Wala kang red stilettos? Bigyan kita. Ay, wala, attorney. Yung Kwan lang talaga meron sa akin, yung takong na nasa harapan. Pag ganun. Ako yung nawindan. Platform. Yung takong niya nasa harapan, attorney. Ganun. Ako. Siya nga. Hindi stiletto sa akin. Pag ganyan, no? Akala ko. Ayan. Or shoes yata ang kailangan mo doon. Ayan. Attorney, ano masasabi mo doon? Kung ano naman ang sagot mo kung ikaw si Chris Aquino? Dun sa I'll be there in my red stilettos. Yeah. You want war? I'll be there with my SPD. My red stilettos. Pakialam ko sa red stilettos mo, dala ko flamethrower, gaga. Ay. Diba? Tapos, kinalaman ng red stilettos. Gusto mo ng giyera? Sunugan tayo. Tama yun. Sunugan So, nababahala yung iba nating mga viewers dito sa... Teka, di nyo ako sinagot kung anong Di nyo ako tinanong kung ano yung sasagot ko doon. Ano yung sasagot mo? Fair kayo Yes. Okay, game. Ikaw naman. Gusto namin yun. Kapit tayo. Tapos na. Kumapit na tayo. Kami mga tipo. Sabihin ko lang kay Gretchen na, basta yan lang ba suot mo, game ako dyan. Okay na yan. Baka meron ba? Nakakalok. Okay. Red stiletto sa suot mo, Gretchen. Game. Tara, gira tayo. Ganyan. Yeah. Hindi naman sige. Wala naman tayong pinapanigan dito Popcorn moment ito. Kaya pumapanig ako kay Gretchen dahil di hanap na mas maganda yan kaysa doon sa Chris Aquino na... puro make-up lang po. May point ka doon. Pangit talaga siya. May point ka doon. Bobo pa. Bobo, nahulog pa dati. At least si Gretchen, medyo tanga-tanga ng konti, pero maganda. Pwede yun yung point doon. Pero sa akin, isa lang ang lalaki. Wala. Basta gusto ko medyo humaba-haba pa yung kalbaryo dito kasi ang daming collateral damage. Halimbawa, itong si Pab, exposed na exposed. Kahit ano pang sabihin ni Pab ngayon, aminado si Cristeta na binayaran siya para magpa-boost. And forever now si Pab,
si Pa-Boost. Yes. So, salamat ako indirectly. Okay, ang saya-saya, ang daming outflow nito. Ngayon, kung may expose dito sa mga katiwalian dun sa Aquino administration ukol dun sa pagkolekta ng buwis, all the more yung saya-saya pa. Ayan. Ano na kayo yung plan A, plan B ni Juan, ni Chris Aquino, yung sakit niya nagamit na niya. Yung kanya. Correct ka dyan. Paano naman yung anak niya, hindi pa yata nagagamit, attorney. Nagamit na niya. Nagamit na. How dare you take me from my sons? Ay, ganun. Tsaka naman pa yun yung mga, pero ewan ko, dahil sumasalungat yung kanyang anak sa gusto niya, marang dumideng baya daw o something. Totoo ba yun? Na bumabakla itong bimbi. Totoo ba yan? Sinasabi nila? Not that there's anything wrong with There's that. nothing wrong with that. Of course. Pero ito si Chris Aquino kasi sexist ito eh. Oo nga pala. Nung nagkaroon ng issue that people were claiming na yung anak niya is it might be LGBTQ, LGBT wala or siya Q. or something like that. Nagalit siya. But there's nothing wrong with it. Anong problema kung bakla? Bakit siya magagalit? Siya may problema dyan. Basta siguro ang issue this nasusunod magpapatuloy si Bembe, gano'n. Patuloy ng haba pala. Dapat ibalita niya yan. Sinabi ni Attorney Langit. Balita niya rin yan. Nagpatuloy na ba yung anak mo, Chris? Yung dalawa yan. Yung isa higante na. Sabi ni Maria Angela Cahanding, si Tetay mahirap pahawakin ng flamethrower pati kakampi at sarili niya kasama sa sinusunod. Sino si Chris Aquino? Kasama sa sinusunod. Baka unahin niya Okay, you win the internet, ma'am. Sige, congrats sa'yo, Maria Angela Cahanding. Ikaw na. Palitan mo na ako dito, ha? Sige. So, ano pa? Ano masasabi? Tapos na po ba? 2 minutes lang. Basa lang tayo ng mga comments. Yes. Babatiin ko lang si Ma'am Annie. Nakabantay siya parate. Si Ben Manda, panoorin niyo po The Good Wife Season 7 Episode 9. May episode sila doon na shucks, nawala. Sandali. Nawala yung comment. Sa gitna ako ng pagbabasa, nawala yung comment. Ay, bukas babawi ako, ha? Ay, tax pala, hindi pala. May episode sila na kayang i-boost ng search engine ng pagsa-search ng isang tao. Ang tawag doon ay search engine, ano ba yan? Search optimization na operation. Totoo yun. May mga totoo ganyan naman talaga. yan yung ginawa doon sa Itbulaga, ganito, ganyan. Yung Papadamihin sa yung Aldab, may mga ganyan. Padamihin yung di ba, no, Drew? Yes. Paulit-ulit lang. President. Alam ni Drew yan. Ginagawa naman yan. Ang unang kasikatan ni Drew. Kaya masasabi natin na SOCMED specialist din si Drew. Kasi ang Aldab primarily yung initial na, 10 million, ano? Yes. Ikaw ang may pakananon? Si Drew ang may pakananon. Ikaw pala may kasalanan nun. Apo. Kami yung mga dahilan kung bakit kami ang naging, nasa history, pinakamadaming tweets. Ganun yun. Ganda. Pero nalaos marami din. rin nabaliw doon. Nalaos. Pero nung nawala si Drew, nasa na yung 10 million niya. Correct. So maraming salamat uli sa pagsubaybay ninyo sa Tambayang Mocha Drew. On behalf of Mocha Uson, ang bakla ng taon, Drew Olivar. Yes. At si Awesome Ahmed na Bitina naman sigurado yung sasagutin. Ito na. Tapos. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-like at nag-share. At kung hindi kayo nag-like at share, di walang pasalamat. Maraming salamat dun sa pagpapakinig, sa pagkukomento both sa Facebook Live at saka sa ating YouTube. Babalik ang TMD bukas 12 to 1 dito uli sa TWIZ. Pagkatapos ng patalastas. May 80. May karambola ng 8 to 10 ng umaga. Ang tabayanan ang susunod na programang Pilipinas ngayon na? Tama? Tama. Okay. Pilipinas ngayon. In the Heart pala. Sorry. In the Heart of Business ang susunod na programa. See you tomorrow. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.